Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O ito na nga mga kababayan, lumalabas yung National Bureau of Investigation sa pag umaksyon sila, nag-file ng kaso, facts-based sila. Unlike yung ombudsman po, witch hunt yata yung ginagawa. Yung issue kay Martin Romualdez, witch hunting. Diba? Yan ang lumalabas mga kababayan. Habang yung NBI po, sa ilalim po ni NBI Director Melvin Matibag, ang ginagawa po niya ay facts-based hunting ang ginagawa ni Matibag. Talagang umaasa sila sa matitigas na ebidensya at nagre-resolba sa napaka mabibigat at malalaking krimen dito sa ating bansa. Habang yung ombudsman ay parang bulag na umaasa sa isang political witch hunt laban mga kababayan kay dating Speaker Martin Romualdez. Gamit yung mga peking testigo. Yung mga malita boys na para puro haka-haka, puro chismis yung mga kwento. Mali-mali yung mga testimonies. O, di ba? So, napakadali mga kababayan na makita kung sino talaga ang nagtatrabaho para sa hustisya sa ating bansa at kung sino yung parang politika lang mga kababayan. Sa ilalim ng liderato ni NBI Director Matibag, sunod-sunod po ang tagumpay ng ahensya. Maraming mabibigat na kaso ng krimen, malalaking sindikato at mga talamak na online scam sa bansang halos lahat na-solve mga kababayan. Dahil sa kanilang mabilis, scientific at patas na aksyon mga kababayan. So ang NBI ay hindi nakikinig po sa chismis. Nagtatrabaho sila batay sa katotohanan at batay sa ebidensya. So noong sinuri ng NBI ang mga testigo laban kay Martin Romualdez, ang mga tinaguriang maleta boys nakita ng mga eksperto na ang mga ito ay hindi mapagkakatiwalaan po, unreliable witness. Yan mismo yung pahayag ni NBI Director Matibag ukol dito sa mga tinaguriang maleta boys. Sabi niya, we have maintained since the beginning that there are unreliable witnesses among these 18 ex-Marines. Sabi po ni Matibag. You see, ang independent verification pa lang namin sa kanilang mga pagkakakilanlan at background ay nagpapakita na marami sa kanila ang hindi talaga mapagkakatiwalaan. That is the exact statement ni Director Matibag. So sa umpisa, pa lamang mga kababayan, ibinunyag na ng NBI na questionably po ang pagkatao ng 18 mga ex-Marines. Lumabas sa pagsusuri na marami sa kanila ay na dishonorably discharged sa serbisyo o hindi naman talaga tunay na mga Marines. So dahil peke at may bahid mga kababayan ang kanilang karakter nitong mga testigo, malinaw na gawa-gawa lang ang paratang na idinadawit mga kababayan kay Martin Romualdez sa flood control scam. Ang kontrast ng NBI at saka ito naman pong ombudsman, sinala ng NBI ang credibility ng mga testigo bago po naniwala. Whereas, sa ombudsman, sa kagustuhang madiin mga kababayan itong si Martin Romualdez, ay agad na pinilit at ginamit ang testimonya ng 18 mga ex-Marines nang hindi mo na tinitingnan kung sila ba ay mapagkakatiwalaang individual
sa ilalim po mga kababayan ng batas. Naukol naman po sa pagbaliktad ng 4 na mga testigo, yung parte ng mga Maleta Boys. The recent recantation of the 4 key witnesses only bolsters initial findings. Nang formal na bumaliktad mga kababayan itong 4 na mga Maleta Boys, hindi na nagulat ang National Bureau of Investigation. Dahil tugma ito sa kanilang naunang naging investigasyon na walang nangyaring suhulan o sako-sakong pera na dinala kay Martin Romualdez. So ang pagbawi nila ay patunay na malinis po yung dating speaker. So ang contrast po nito, ginamit ng NBI ang pagbaliktad ng 4 na testigo bilang basihan upang patunayan na gumuho na ang kaso. Kabaliktaran naman mga kababayan dito yung ombudsman. Imbes na tanggapin ang katotohanan, nanggigil pa ito at pilit na nag-double down. Pinagbintangan pa ng ombudsman mga kababayan si Martin Romualdez na siyang nag-utos sa pagbaliktad ng walang inilabas na kahit anong ebidensya. Ngayon, ukol naman po sa scripted na kwento. Ang NBI ay gumagalaw, mga kababayan, sa hard facts, hindi sa mga scripted o teleseryeng kwento. Nung umamin ang mga testigo na may nag-induce sa kanila gamit mga kababayan ang pera at may nag-coach sa kanila, automatic na nawalan ng investigative value ang mga nauna nilang salaysay. Lumabas mga kababayan sa investigasyon ng NBI na may mga fillers at impormasyon na pinangakuan ng hanggang 5 milyong piso ang mga testigo para lang magsinungaling daw at sirain ang pangalan ni Romualdez dito sa flood control anomaly. Ang contrast nito with the ombudsman bilang profesional na ahensya, automatic na tinapon ng NBI ang mga salaysay dahil alam nilang ito ay scripted. Pero yung ombudsman po, sa halip na imbestigahan, ang nagbayad sa mga peking testigo ay patuloy na nakatitig at nakatutog lang kay Martin Romualdez. Di ba? So, sa isang patas na investigasyon mga kababayan, ito ay dapat sumusunod kung saan papunta yung ebidensya. So kung ang pangunahing testigo po ay umamin na nagsinungaling at binayaran lang sila, ang logical mga kababayan na aksyon ng isang seryosong ahensya po ay ibasura ang kaso dahil wala itong pundasyon. Dapat ganon. So, yung ang NBI naman, walang personal na interes sa paksang ito, ay nagpahayag na peke ang mga testigo pagkatapos ng masusing verifikasyon gamit ang mga salita mismo ni Direktor Matibag. So, kung binabaliwala mga kababayan ng ombudsman ang logic at yung findings ng NBI, at sa halip ay pinagbibintangan pa si Martin na siya ang utak sa pagbaliktad ng mga testigo. Nang walang dalang pruweba po, malinaw ng layunin, ang layunin po nila ay hindi pag-anap ng katotohanan. Tama po? Maaring ang layunin ay sirain ang reputasyon ni Romualdez sa ngalan po ng politika. So dito tayo sa pagguho ng ebidensya, yung kawalan ng corpus delicti at pagguho ng testimonial evidence. Sa mga kasong plunder o graft, hindi sapat po ang laway o kwento-kwento lang. Dahil formal nang naghain ng affidavit po of recantation, itong mga testigo, gumuho na po ang tinatawag na testimonial evidence. Ayon po sa prinsipyo ng batas,
Yung lagi nating naririnig, falsos in uno, falsos in omnibus. False in one, false in everything. Ang testigong napatunayan po na nagsinungaling sa isang malagang bahagi ng kanyang mga pahayag ay hindi na pwedeng paniwalaan sa iba pang bahagi nito. Tama po. Gaya po ng sinabi ni Direktor Matibag ng NBI, kapag umamin na sila ay coach, nawawalan ito ng investigative value. So sana sa pangyayaring ito mga kababayan, parang garapala na po na nilalabag ang tinatawag na presumption of innocence. Yung Article 3, Section 1 ng ating saligang batas. Presumption of innocence ni Martin Romualdez dahil sa mga pampublikong banat nito na nagpapakita po ng matinding pagkiling o prejudgment po. Sa ilalim ng jurisprudence, alam ito ng mga legal experts, mga nakaraang desisyon ng Supreme Court, ang isang nag-iimbestigang opisyal ay dapat magtaglay ng cold neutrality po of an impartial judge. So ang kawalan po ng neutrality na ito ay sapat at matibay na legal na dahilan para maghain po ang kampo ni Romualdez ng motion for inhibition o pangbawiin ng kaso sa kamay ng kasalukuyang ombudsman dahil sa malinaw na bias. So yun ang nakikita kasi ng kampo ni Martin Romualdez. So, kitang-kita po na si NBI Director Matibag, katotohanan po yung hinahanap. Yung ombudsman, parang witch hunting ang ginagawa mga kababayan laban kay Martin Romualdez. Ano sa tingin ninyo po sa mga kaganapan ngayon sa issue ng flood control scam mga kababayan?